Kath and Alden parehong mahal na mahal na mahal na mga fans mga kasembreros dahil dito. Tapos spotted si Alden sa taping, medyo na late pa si Soiti dito mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros, dun sa may taping nila ng Stars on the Floor, posted ito ni Universal Motion Dancers, no, na si James mga kasembreros. Ito ay parang nakuhaan niya dito si Alden. Sabi niya, ayun si Alden, no? Tapos sabi, tapos parang papasok na siya dun sa may practice nila or sa taping nga mga kasembreros ng Stars on the Floor. Medyo na late yata si Soiti. Andito si Coach J. Tapos si parang sa malayo lang sila mga kasembreros na binivideohan. Sina Coach J mga kasembreros. So ang kulit ni Alden, no, kahit na late na siya, tapos pag tinawag yung pangalan niya ay pa rin, no, ito, hindi siya nang i-snub mga kasos, kaya mahal na mahal siya ng fans din mga kasembreros talaga. Kasi nga yung ugali mga kasembreros, no, character matters a lot mga kasembreros. Tapos ito si Sugar Mercado ay nag-post din siya kagabi nung parang nung nakita niya yung poster ng Stars on the Floor, nakasama siya of course doon sa parang billboard siya mga kasembreros sa isang malaking building, poster ng Stars on the Floor kasama sina Alden, yung Dance Authority, si Sugar Mercado, Rocco Nasino, Jasmine Curtis Smith, Paul Salas, and marami pang of course na iba mga kasembreros, kasama ang mga iba pang mga duos, no? Sila Shanti, si Jao, si Sofia, si Denise ng Kalista, si Jeremy, and so on mga kasembreros. So yun po, no, parang sabi niya parang nakaka-proud na makita, no, yung kanyang mukha doon sa may ito sa billboard or sa malaking poster mga kasembreros. So ang cute lang, no, mga kasembreros. Tapos ito, papakinggan natin ito mamaya mga kasembreros. Ito yung time na parang nagpakilala sila ng complete name nila mga kasembreros, no, Catherine Chandria Manuel Bernardo. Sabi ni Kat sa kanya, no, KCMB yung kanyang kompletong pangalan or acronym, no, Catherine Chandria Manuel Bernardo. Tapos tapos si Alden dito ay nabulol siya. Hello, love, goodbye days pa to mga kasembreros. Richard Reyes. Sabi ng caption dito, Richard Nabulol Reyes Fulkerson Jr. Sabi ng gano'n. Sabi niya, ano ba yun, no? Sabi ng gano'n. So mamaya papakinggan natin ito mga kasos, no? Pero throwback video ito mga kasembreros. Nina Kath and Alden during Hello, Love, Goodbye pa mga kasembreros. Tapos ito, 4 hours ago, pinost of course ng Alden Nights Philippines si Soiti doon sa kanyang BYD car mga kasembreros na bumili nga siya, no? Alden Richards, the cyclist, will participate in the BYD Ironman Davao 70.3 ngayong March 22, 2026. Check out BYD Cars Philippines video. So yun, ito yung time na video or na-interview siya mga kasembreros ng BYD Cars Philippines, at saka sinabi niya kung bakit niya napili or nakabili siya ng BYD car mga kasembreros sa Shark 6 DMO. So yun yung parang kompleto niyang mga kasembreros, yung kompleto niyang pangalan. So yun po ay itong video mismo or ang video nito mismo ay naisama na natin kanina sa ating pinakaunang vlog ngayong araw, March 13, 2026. Tapos ito pinost kanina ng isang Catherine fan mga kasembreros, yung time na nasa GMA si Kath na nagpo-promote sila ng Endless Love, no, 2010 mga kasembreros. Kasama niya pa dito sina Christopher Martin mga kasembreros, no. So ito pa yung time na
gumawa siya ng pinakaunang serye na Endless Love na batang Marian Rivera. At saka si Christopher Martin naman yung batang Dingdong Dantes, mga customers. Grabe, no? 15 years old pa lang si Kath dito. Throwback 2010. 2010, so 2010, 16 years ago. Naku po mga customers, matagal. I hope Catherine Bernardo will have a project again on GMA Network even though she is from ABS-CBN. I can still watch both stations, GMA7 and ABS-CBN. So sabi nang nag-post dito mga kasembreros. So ito yung pinakaunang kapuso appearance or project ni Kath mga kasembreros. Kasi nga ay talagang homegrown talent siya ng ABS-CBN. And wala nang imposible ngayon, no? Wapa management lang talaga ang inaantay mga kasembreros. Kasi nga, Hello Love Goodbye, di ba? Sino mag-aakala na experiment lang ng Star Cinema at saka GMA Pictures or ng ABS-CBN yun, pero talagang pumalo, no? Highest grossing Filipino film of all time for 5 years mga kasembreros hanggang sa naagaw ng rewind ni na Marian at Dingdong, tapos naagaw ulit ng Hello Love Again ng Kath din mga kasembreros noong 2024. So kung kaya parang dito walang imposible when it comes to collaboration. So hoping and praying na magkakaroon pa sila talaga ng project mga kasembreros. So mag-aabang tayo ng mga next na kaganapan ng management at saka ng Kath din mga kasembreros. Tapos ito, may isang fan na nag-post kanina ng McDo ni Alden. Hindi ko lang kung anong ginagawa niya dito. Parang naglalaro lang siya ng cubes, tapos nasa background niya yung McDo nga ni Alden, no, sa Santa Rosa bayan. Pero nakalagay na Santa Rosa nga pala mga kasembreros, yung heritage, no, vintage mga kasembreros na McDo ni Alden Richards. Tapos ito, nakakaano yung parang nakakalalim ng pag-iisip itong pinopost pala ng Philippine Showbiz Moments sa kanilang Facebook. Kasi yung parang content nila dito ay biodata, information, biography ng mga artista. Tapos napasama dito si Alden Richards kagabi, 16 hours ago, biodata of Alden Richards, no? Tapos parang siya, parang kunwari yung mga namatay na, tapos yung buhay pa, parang yung kompleto nila na na information mga customers at tunay na pangalan, no, kagaya dito kay Alden Richards, biodata, Alden Richards full name, Richard Reyes Fulkerson Jr., stage name or screen name, Alden Richards, date of birth January 2, 1992, place of birth Quezon City, education Paco Catholic School, Secondary Manila, De La Salle, Canlubang, studied business administration. Those studies were paused, no? Yung hindi siya kapag tapos ang daming likes nito, no? 233 likes sa mga kasembreros. So yung mahaba yung kanyang nilagay dito na biodata pa ni Alden mga kasus. Meron pang dito may family in background pa talaga siya. He's the second child in his family, has an older brother and 2 younger sisters. His father, Richard Peralta Fulkerson Sr., is of mixed Filipino-American descent. His mother is Rosario Reyes Fulkerson, si Mami Rio. He grew up in Santa Rosa, Laguna, though he was born in Quezon City. So meron pang career, no? Talagang biodata siya. Parang resume mga kasembreros. Career niya, acting in television. He made his screen debut in Alakdana 2011. His breakthrough came from his role in One True Love 2012 and later via his pairing with Maine Mendoza. Yun nga yung sa Aldab na mga kasembreros, no? Tapos sa Itbulaga, other TV works include Mundo Mo'y Akin, Carmela. Mundo Mo'y Akin, Carmela. So ito yung with Marian Rivera, no? Ilustrado, yung parang si Jose Rizal siya. Destined to be Yours, Victor Magtanggol, The Gift, The World Between Us, Startup PH. Ayun, so Startup PH with parang kay Bay Alonzo, Pulang Araw, of course, no? He's also worked as a TV host, Itbulaga, and presenter. So films at saka music niya,
My Bebe Love, Kilig Pa More, Imagine You and Me, 5 Breakups in Romance, Hello Love Goodbye, etc. So hindi niya nalagay dito yung Hello Love Again mga kasembreros. So pero yun po, no, ang haba nito, as in ano talaga siya, biodata biodata na maituturing mga kasembreros. So yon, tapos major item tayo mga kasembreros. Mahal na mahal talaga ng fans ang Kath din mga kasembreros. Merong dalawang instances dito na parang nagkasabay siya na post, no? Si Alden, itong play ko rin ito mamaya mga kasembreros. Parang na-spotted siya doon na parang dito sa isang lugar na kung saan sabi niya si Alden, parang sabi na nag video or nag-post ng video. Ayun si Alden, no, sabing ganon. Parang sa airport ito mga kasembreros eh. Wait, sa airport ba ito? Ay hindi, parang sa BDO yata niya na event. Tapos yun, inaantay nila dumating or dumaan si Alden Richards. Pero bago siya makarating doon ay ang daming nagpapapicture kay Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Tapos ibang tao naglilingunan of course kasi Alden Richards yan eh. Medyo malayo lang yung nag-video mga kasembreros, so nag-upload ng video. Maraming salamat po, no. So naharang si Alden kasi nga ang dami nagpapapicture, no mga kasembreros. Nakakap siya dito. Okay. So may napansin pala ako dito pero next ko na yan na ibubulgar mga kasembreros. Talagang ano na pa, sekreto pa. So ano ako dito, tapos nag-mask pala siya ulit, no? Mga kasembreros. Alam niyo yung nakakatuwa dito, yung nag-video, di ba hindi naman siya part doon ng unang batch na nagpapa-video sa kanya. Nag-hi siya, sabi niya hi, sabi ni Alden hello, sabi grabe, no, parang walang snubbing moment talaga kay Alden mga kasembreros. Iniisip ko kung saang ano siya na-spotted dito mga kasembreros. ALO, yung kanyang sombrero na to, ano nito parati nitong suot mga kasembreros. Okay. Sige, naintindihan ko na, gets ko na. Ito yung nasa OWA, no, nasa OWA siya mga kasembreros. Na kung saan ay okay, so OWA nga siya mga BIR. Wait, kasi may buwis sabi dito sa may pangalan ng mga empleyado, yung parang printed na pangalan ng mga tatak ng empleyado. Yung t-shirt ng nasuot na mga empleyado ay tatak na yung parang yung tatak niya dito na caption ay parang may buwis, something like that, no mga kasembreros. Mahusay na serbisyo, basta may buwis mo, parang buwis or tax mga kasembreros. So I'm supposing na sa BIR office ito mga kasembreros, na kung saan nga marami ang nagbabantay o nag-aantay doon sa waiting area mga kasembreros. So which is nagulat lang ang mga tao mga kasembreros na so ang cute lang at saka ang kulit, no. Sobrang mahal na mahal talaga siya ng fans mga kasembreros, si Alden. So so correct me if I'm wrong, but yun, parang nakita ko dito ay nasa nasa BIR office ng moment na ito mga kasembreros. So tapos si Kath naman, pinost ito kagabi. So si Kath din of course ay dinadagsa din siya at saka marami nagpapicture sa kanya mga kasembreros, no, na mga fans sa labas. So medyo tinapik na siya agad din para umalis mga kasembreros nung nagbabantay sa. Pero nakita natin dito na parehong mahal talaga ng fans. Mahal na mahal ng fans mga kasembreros sina Kath and Alden mga kasembreros. So talagang kasi yung ugali niya, diba, down to earth, very humble, very approachable. Parang kahit pagod na pagod sila. So parang andun talaga, no. And nakita natin yon mga kasembreros. Patunayan natin for how many times yung kanilang kabaitan talaga sa mga fans mga kasembreros. Kung mga parang kasi alam nila parang ugali na talaga. Naiba kasi yung ugali mga kasembreros na ugali mo na napopossess or nandyan na sa'yo. Natural na lang na dumadalo yung kabaitan ng mga kasembreros.
So yun po siya, no? Talagang good job, Kath din. Tapos ito, spotted si Alden, mga kasembreros, sa taping. Sabi dito sa caption, yung akala mo imposible, naging posible. Ehehe, nayakap din kita. I love you, Alden Richards. So ito po yung time na nagtatrabaho or para may taping or shoot si Alden, mga kasembreros. But if I'm not mistaken, ito po yung time na nagsushoot siya ng Alpha Pro Dog Food, mga kasembreros. Oo, na parang ito po yun, mga kasembreros. Nagsushoot sila, magkasama sila nina Liza, mga kasembreros. Pero yun, talagang busy si Alden. But this is somehow a throwback video, mga kasembreros, na kung saan ay yung nag-post dito ay sabi niya akala niya imposible, pero naging posible, no? Naging possible, mga kasembreros, at nayakap niya rin si Alden Richards, mga kasembreros. So napa-I love you pa si ate si ate dito na nag-upload ng video mismo, mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, Hello Love Again, Royalty Talent Agency, Royalty Movie of the Year or Royalty of Movie of the Year winner. So ito yung mga kasembreros, Feb 20, 2025 pa pala ito, last year, mga kasembreros. So 4 PM Robinson's Novaliches, mga kasembreros, no? First annual. So pinakauna nila ito, tapos naging winner nila ang Hello Love Again, no? Sa Royalty of Movie of the Year, mga kasembreros, yung Hello Love Again. So ngayon kasi parang dito, since wala na movie ang Kath din, so wala nang ganong award sa kanila. Tapos nga 2024 pa yung movie, 2026 na. Not unless kung meron sila nagawa sana last year, so may mga dumadagsa pa na mga award ngayon, mga kasembreros, sa Kath din at sa supposedly na movie nila, mga kasembreros. So kaso wala na. So yun po, no? Pero ito pala, naalala ko to, pero throwback ito, mga kasembreros, na award ng Hello Love Again o ng Kath din, mga kasembreros. So grabe, no? Royalty, talagang royalty. Kasi pinakamataas na income sa Philippine movie history, mga kasembreros. At wala pang nakakabasag so far, wala pang nakakatalo, kahit na tipunin pa ang lahat ng Metro Manila Film Festival na entries, mga kasembreros, at pagtipunin pa sinabi may mga dating mga box office king, mga kasembreros, at box office queen. Grabe, no? Kahit pagtipunin mo pa sina Vic Soto, Coco Martin, Bong Revilla, or sino man dyan, mga kasembreros, na mga talagang yung Josh Lian, no? Talagang hindi nila kaya, mga kasembreros, ang bilyon sa Metro Manila Film Festival. Well, hoping, no? Tayo naman po ay umaasa na malaki rin ang income ng mga pelikula, kasi nga pinaghirapan din ng mga tao at ng mga producers, mga kasembreros, ang bawat movie na kanila pong ginagawa. So hindi naman ito sa pagdadamot, no, mga kasembreros. Hindi lang talaga nila kaya, no, yung income at saka karisma ng Kath din sa masa, mga kasembreros. Kung pa yung parehong mabait, pinagsama, kung kaya ay minahal talaga sila ng masa, mga kasembreros, ng milyong-milyong Pilipino. Tapos ito, last item natin ito, mga kasembreros. Natutuwa ako dito. Although throwback ito during Hello Love Again, Hello Love Goodbye, ito yung time na pinrank ni na Kath at saka ni Lovely Abelia si Alden, mga kasembreros, doon sa may sasakyan. Tapos parang si Lovely ay pinapili niya ng parang Oreo na cookie, mga kasembreros, na tapos na parang pinapili siya kung ano yung kukuhain niya, mga kasembreros. Sabi niya dito sabi niya parang may nasisend si Alden na pinaprank siya. Tapos sabi ni Lovely, Oreo lang to, gagawin pa kita, sabi ganun, sorry po sa term. Tapos namili siya
sabi, sabi niya, Diyos ko God, tayo na lang dito. Sabi ganun, sabi ganun niya, Lovely. Kasi ga yung, dito, yung tawag ni Lovely. Ni kaya Alden kasi mga Ilongga si Lovely kagaya namin, no? Ilonggo mga kasambreros. So sabi niya, kakainin ko to. Sabi ganun ni Lovely. Sabi ganun ni Lovely, tapos tapos inamoy ni inamoy ni Alden, tapos kinagat niya mga kasambreros. Tapos sabi ni Lovely, anong lasa? Sabi nga, tapos hindi mo na may picture yung mukha ni Alden. Alden mga kasambreros. So parang may sinabi siya dito sabi na nilunok na dyan mga sombreros. Hindi ko lang kung ano yung dito. Yung dito, ano yung ginawa nila, ano yung nilagay nila dito mga kasembreros. Pero lagot si Mama Ten, pati si Mama Ten pala ay biniktima nila mga kasembreros. So, basta play ko na lang ito mga kasembreros para po ma-appreciate ninyo. Sobrang kulit na mga ito. Pati si Mama Ten na hindi nila pinaligtas sa kanilang pagka-prank. So actually yan lamang sa ating Kathleen items, no? Pakinggan natin itong mga videos na akin pong ipi-play. Tapos afterwards ay ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga at kailangan natin sa buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Okay lang po. May papatikim mo kasi limited edition na Oreo. Ako gusto mo after ako. Okay, after. Sige. Mamimili ka lang dito, tapos tikman mo kung ano yung flavor nitong Oreo na to. Ito nga ito. Ano mo gagawin? Bakit ikaw gagawin kita? Basta galing Japan. Anong difference niya sa dito? Diyos ko ga, tayo na lang dito. Isa lang. Tita! Salut ko. Oo nga. Kakainin ko to. Oo. Tikman mo ang flavor na laman. Nasaban na. Wala yung ga, grabe ka sa akin. Nasaban. Ano lang? Isipin mo kung ano tita, lasa. ikaw. Limited edition yan. Confess mo ga? Uy, luwa mo na lang dito ga. Nilunok ko na. Tayo mo dyan. Limited edition yan. Limited edition naman. Iba yung limited edition to. Ayan. Ayan, matikman mo. Tikman mo kung anong lasa. Alam mo yung toothpaste, tas dinudura, di ba? Namumog. Di ba dinutoothbrush yun? Pero dinudura. Di ba? Pero sarap naman. Uy, si Mama! Balansa. Huwag na ano eh. Ulit ako. Malunok ka dyan. Okay ka lang, Ma. Pinumumog, tas dinudura. Sinin mo. Ayun na si Alden ako. Ayun. Ayun na ang pogi. Ang pogi ni Alden. Hi. Hello. Hello. 4 and a 1. 2, Coach Angel. 4, 5 and 6 and 7, 8, 2, 2 and Ayun o, si Idol o. Wait lang, say. 8, 3 and 4, 5 and 6 and 7, 8 and 4, 2 and 3 and 4, 5, 6 and 7, 8, Coach Shaq. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Kundi Dahil Kay Kristo.
Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Alam ko pong matagal na natin itong alam, naririnig natin parati, nababasa natin, napapanood natin at saka of course no, gamit na I can do all things through Christ who strengthens me. Pero kapag parati nating binabasa ang salita ng Panginoon, ina-apply natin, nare-remind tayo, doon mas nagiging effective, naging powerful, nagiging amazing ang salita ng Panginoon mga kasmeros kasi timeless kasi ang salita ng Panginoon no? Nung simula itong ilimbag, i-publish mga kasos, binasa ng mga tao, maraming na-transform na mga buhay dahil sa amazing work ng salita ng Panginoon, doon mas nagiging malinaw, mas nagiging manifesting, mas nagiging proof siya at patunay, lalo mga kasembrers, mas nagiging marami at mas nagiging malakas ang patunay kapag marami ang tao ang kunwari nagbabasa, tapos na-transform yung life nila, nabago yung buhay nila, from worse to better mga kasembreros, from unbeliever to believer, to unfaithful to faithless, from faithless or unfaithful to faithful believer of Christ mga kasembreros. Yung dati na wala kang panahon sa Biblia, nung nagsimula kang manampalataya kay Lord Jesus Christ, kunwari may nag-invite sa inyo sa church, tapos ay nakilala mo siya na ganito pala, kaya palang gawin ng Panginoon ito and so on. So yun siya no, doon ka parang nagsisimula mga kasembreros, ang nagsimula ka magbago. No, ganun siya. Dati wala kang time sa Biblia, ngayon may time na. Dati wala kang time sa panalangin, ngayon may time na. Dati wala kang pakialam sa pamilya mo, ngayon love mo na sila. Dati hindi ka nagpapatawad, talagang matigas ang puso mo, ngayon ay nagpapatawad ka na. Para binihisan ka, no, binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong puso, panibagong mindset, panibagong paniniwala, panibagong changed character. So yun naman talaga mga kasembreros ang Christianity. Hindi to paperpektuhan, no? Hindi to Christian ka, perfect ka, hindi ka na magkakamali and so on. So hindi po ganoon mga kasembreros. Ang Christianity is about a changed life mga kasembreros. Binago ng salita ng Panginoon, binago ni Kristo. And without Christ, we are nothing mga kasembreros. Kung wala ang Diyos, kung wala si Lord Jesus Christ, we are nothing. Kasi what is Christianity without Christ, no? Without Kristo, parang ganito na yun. What is Christmas without Christ, no? Parang mass na lang siya kasi nga wala na yung Christ mga kasembreros. Ganoon siya. So dito si Apostol Pablo ay nag-declare muli ng kanyang tiwala, no, dakilang pagtitiwala, malakas na pagtitiwala at sinasabi nito, kundi dahil kay Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, wala akong lakas. Kung hindi dahil kay Kristo, wala akong talento. Kung hindi dahil kay Kristo, wala akong tagumpay. Kung hindi dahil kay Kristo, hindi ako nakaalpas. Kung hindi dahil kay Kristo, hindi ko napagtagumpayan. Kung hindi dahil kay Kristo, ay hindi kami nabubuhay. So ganoon siya mga kapatid. Kung hindi dahil kay Kristo, wala akong talino. Kung hindi dahil kay Kristo, ay hindi ako nagpapatawad. Kung hindi dahil kay Kristo, ay hindi ako... So ganun ba, everything that you have ay that we have mga kasembres ay kundi dahil kay Kristo. Kung wala siya, wala tayo, no? Ganoon siya mga kasembres. Kasi nga, ang oxygen na nilalanghap natin sa ating hininga, sa ating buhay mga kasembres, we have life, ay galing kay Kristo mga kasembres. So ganoon po siya. Parati nating tatandaan na dahil kay Kristo, kung hindi dahil kay Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, ay wala na tayo mga kasembres sa mundong ito. Kasi He is the reason of our sustenance. He is the reason of our existence mga kasembres. May purpose kung bakit tayo ay nabubuhay mga kasembres. Walang dahilan na hindi natin siya pasalamatan. There are actually countless of reasons and ways mga kasembreros na pasalamatan natin ang Panginoon because of His goodness, His eternal love mga kasembreros, His great love and incomparable love. Hindi siya kayang pantayan, hindi kayang tularan mga kasembreros ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So dito si Apostol Pablo ay kagaya sa atin, no, nangihina tayo sometimes. Ang buhay natin, kunwari ngayon malakas ka, hindi naman ibig sabihin forever kang malakas. May mga araw na nangihina ka, no, may mga araw na nalulupaypay ka, parang nawawalan ka na ng direction, nawawalan ka ng purpose, nawawalan ka ng proper guidance and so on mga kasembreros. So especially spiritual strength mga kasembreros. So dito kasi I can do all things through Christ, no? It shows power na kayang gawin ng Diyos mga kasembreros ang lahat-lahat
sa pamagitan ni Kristo, no? Kundi dahil kay Kristo, mga kasambreros. So ang verse na ito sa Philippians chapter 4 verse 13 is a powerful declaration of faith and dependence on Christ for strength and ability. Isipin natin parati na yung lakas, yung ating talento, yung ating abilidad na magtrabaho, kakayahang mag-alaga ng anak, no, maglinis sa bahay, magluto sa bahay, mag-arrange ng ganito, maghatid sa ganito, magtrabaho sa ganito, pumunta ng opisina and so on. So every job, every task that we do, mga kasumas, ay strength natin, no? Lakas mula sa Panginoon, lakas mula kay Kristo, mga kasembreros. So kung kaya ang tao kapag hindi siya gaanong hindi siya detalyado when it comes to faith or belief, mga kasama kay Lord Jesus Christ, ang kinin niya ang glory na nagtrabaho naman ako, so naka-earn ako ng pera, so nabibili ko yung gusto ko, nabibili ko yung pangailangan ko, nakapag-provide ako sa family ko and so on, mga kasama. So aakuin niya, no? Whereas kapag ikaw ay mananampalataya ni Kristo, kagaya ni Apostol Pablo, na talagang sinabi niya, I can do all things, no? Kaya kong gawin ang lahat. Pero hindi doon nagtatapos ang verse, mga kasambreros. I can do all things. Merong karugtong, through Christ who strengthens me. Pwede niyo namang sabihin na, dahil wise ako, no? Grabe ang aking, marami ang taong na isi-save ko, at saka, the way I speak ay talagang marami ang naniniwala, no? Although marami rin naman hindi naniniwala because of the officials, mga kasumas na against sa kanya. Pero ang point dito ay hindi kasi doon sa kanyang abilidad lang nakasentro ang verse na ito, kundi kay Kristo. Less of Him, more of Christ, mga kasambreros. So the more that we decrease, Jesus Christ must increase. So ganoon po ang Christianity. Kung may point, kung ang punto ng buhay natin ngayon at iniisip natin na tayo lang dapat ang maging kilala, yung maging sikat, or yung maging full of ability, maging talentado, or maging parang tayo lang yung source ng mga kasusunod ng ng buhay natin, sentro ng buhay natin. So hindi po tayo nabubuhay ayon sa purpose ng Panginoon, because dapat we have to be less. Okay? Kasi nga tao lang tayo. Everything that we have, everything that this world exists, the purposes why this world, why people exist, why we live, mga kasus, because of Christ. Because He has the control. He is the center of the universe, of the heavens, and of the earth, and under the earth, mga kasus. Siya yung pinaka-powerful sa lahat-lahat, mga kasembreros. So ganun po dapat ang mindset natin. Hindi yung nagbubuhat tayo ng sariling bangko, inaako natin yung credit lahat-lahat, but glory to our Lord Jesus Christ. It reminds us that with the grace and power of Christ, there is nothing that is impossible for us to accomplish. So lahat, no, kaya natin gawin through Christ. Kundi dahil kay Kristo, mga kasembreros, ay hindi natin magagawa ang isang bagay. We can overcome any challenge, face any hardship, and achieve any goal that aligns with His will for our lives by placing our trust in Him. So yung will, yung kalooban ng Panginoon, mga kasembreros, na mayroon ang Panginoon, mga kasembreros, sa atin. Kasi ang tao, maraming maraming desire, no, maraming plano, maraming choices, maraming agenda. But is it according to God's plan or according to God's will? So parati nating tatandaan, ang God's will po, ang kalooban ng Panginoon, ay mas napapalapit tayo sa Kanya. No, kung may panahon tayo sa Biblia, may panahon tayo sa panalangin. So kung ang isang bagay, ang isang activity, ang isang trabaho ay wala ka ng panahon sa Biblia, wala ka ng time sa panalangin, wala ka ng time sa sarili mo, wala ka ng time sa pamilya mo, so it's not the will of God, mga kasembreros. Parati po nating tatandaan na ang kalooban ng Panginoon ay parati napapalapit tayo sa Kanya. So kunwari, trabaho mo, malaki ang sahod, pero parati ka namang busy, hindi ka na nakapag-devotion or nakakapagbasa ng Biblia, hindi ka na rin nakakapanalangin, or kasi parating kang pagod, no? Parating hectic ang schedule and so on. So it's not the will of God anymore, mga kasembreros. So kung kaya hindi yun ang kalooban ng Panginoon, mga kasembreros. Imagine the confidence and courage we can have when we truly believe that Christ is our source of strength and that He is working within us to fulfill His purposes. This verse encourages us to rely on His power rather than our own limitations, reminding us that we are never alone in our endeavors. So, hindi tayo nag-iisa. Yung mindset, yung iniisip natin na minsan parang nag-iisa na ako, parang wala na akong kakampi, parang wala na akong kasama. So, hindi po yun galing sa Panginoon. Okay? Galing po yan kay Satanas, mga kasus na mindset. Kasi
hindi tayo iwan ng Panginoon, especially sa mga down moments natin. Siguro, nawawala lang tayo ng panahon sa panalangin, sa pakikipag-communicate or pakikipag-usap sa Kanya. Ibalik natin yung panahon niya, yung agenda, yung schedule natin na may prayer time tayo, may Bible time tayo, no, kahit tayo lang mga customers or yung kapag isama natin ating buong family, much better mga kasembreros, na isama natin ang buong pamilya natin when we study the Word of God mga kasembreros. So kahit isang verse, dalawang verse, tatlong verse, apat na verse lang sa isang araw mga kasembreros, basta na-feed yung ating salita na Panginoon. But longer than that or more than that ay of course ay mas maganda mga customers. It serves as a reminder that no matter what obstacles come our way, we have the ability to persevere and succeed through the unwavering support of Christ. So parati nating isipin, nagtagumpay tayo dahil kay Kristo, natamo natin isang bagay dahil kay Kristo, na-accomplish natin, natapos natin yung ating trabaho sa loob ng tahanan dahil kay Kristo, natapos natin ang trabaho natin sa opisina dahil kay Kristo. Yes, we have skill, we have talent, marunong tayo sa laptop, sa computer and so on. Marunong tayo sa mga formula and sa trabaho na meron tayo. But the wisdom, the skill that we have, the talent, the life that we have in general ay galing kay Kristo. That is why kundi dahil kay Kristo ay wala tayong ma-accomplish ni kahit isa mang katiting sa mundong ito. So ganoon siya. So every accomplishment, no, every success mga kasus, dapat pinapasalamatan natin si Lord Jesus Christ, because ang buhay natin, yung oxygen na hininga natin, as I've been mentioning mga kasamberas, ay galing kay Kristo. So He allows our existence. He allows our life mga kasamberas to exist sa mundong ito. Alright, salamat sa Word of God ha. Nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at kalakasan na nagmumula sa ating Diyos sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. In His mighty, holy, sweet, magnificent, all-powerful, all-knowing God, Jesus Christ, we pray. With the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamasan pa. Alam po.